pwede pong maiba yung mga presyo yan, depende po sa kanilang suking pamilihan. Rhea? Maraming salamat, Trisha Zafra, nagulat live mula sa Quezon City. Prostate cancer, ika-4 sa mga cancer na karaniwang tumatama sa mga lalaki. At dahil hindi agad ito nadedetect, mas maigi raw na magpatingin agad sa doktor kapag may nararamdaman ng kakaiba sa inyong pag-ihi. Narito ang report. Napansin noon ni Ruben Gidakan ang madalas niyang pag-ihi sa gabi. Hanggang kalaunan, nahihirapan at nananakit na ito. Ngunit di ito binigyang pansin ni Ruben hanggang nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang tagiliran. Dito natuklasan ni Ruben na tinamaan siya ng sakit na prostate cancer. Halos walang sintomas ang early stage ng prostate cancer. Kapag malala na ang kondisyon, saka pa lamang makakaramdam ng pananakit. Kaya sa kaso ni Ruben, stage 4 cancer na pala ang tumama sa kanya. Masakit talaga, hindi na nga makatayo, hindi maingat yung katawan ko. Ang prostate ay bahagi ng male reproductive system na siyang may mahalagang papel para makabuo ng bata. At ayon sa pag-aaral, ika-4 ang prostate sa karaniwang tinatamaan ng cancer sa mga kalalakihan. Kadalasan ding tumatama ito sa mga may edad na 55 pataas. Right now, wala pa talagang direct na evidence, no, in terms of association sa prostate cancer in terms of sa unhealthy lifestyle, no? Unlike with lung cancer, you can directly correlate it with smoking, no, sa colon cancer, sa the food that we take. Natural lamang na lumaki ang prostate kapag nagkaedad na ang lalaki dahil sa mga pagbabago sa kanyang hormones. Tinatawag itong benign prostate hyperplasia at walang kinalaman sa cancer. Ngunit kapag hirap o madalas na ang pag-ihi ng dugo at nananakit ang mga buto sa likod, balakang at hita, magpatingin agad sa urologist. One of the most accurate way, no, to detect prostate cancer is the use of yung tinatawag na PSA, or prostatic specific antigen. So it's a blood test. Pagkadating ng 55 years old is we recommend them to undergo yung digital rectal examination. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Emergency work sa lugar na binagsakan ng isang passenger plane sa Russia patuloy na isinasagawa. Inabot na ng sikat ng araw ang mga otoridad sa pagtatrabaho sa crash site. 44 na pasahero ang patay habang 8 iba pa ang malubhang nasugatan sa plane crash. Bumagsak at nagliyab ang eroplano sa gitna ng highway, ilang metro na lang ang layo sa airport. Ayon sa Deputy Prime Minister ng Russia, pilot error ang posibleng sanhi ng plane crash. U.S. First Lady Michelle Obama binisita si dating South African President Nelson Mandela. Kasama pa niya ang kanyang ina at 2 anak. Dinalaw rin ng First Lady ang opisina ng dating presidente kung saan makikita ang mga gamit ni Mandela noong siya'y nakakulong. Mismong ang misis ni Mandela ang nagsilbing tour guide ni na Michelle at kanyang mag-anak. Bukod dito, target din ni Mrs. Obama na isulong ang mga polisiya ng Amerika kaugnay sa edukasyon, kalusugan at demokrasya sa kanyang pagbisita sa South Africa. Unang chika, mga kapuso, siyempre narito na po si Luan D. Luan! Thanks, Egan. Femme Fatale concert ni Britney Spears sa Los Angeles, California, dinaluhan ng ilang celebrity. Kabilang na riyan ang magkapatid na sina Nicki and Paris Hilton, nakaka-break lang po sa boyfriend niya si Cy Wales. Namata na ng BFF ni Paris na si Nicole Richie, ang stage and TV actress na si Christine Chenoweth, at ang Hollywood celebrity blogger na si Paris Hilton. Balitang Glee naman po tayo, ilang stars ng hit TV musical ng Amerika nagpapaalam or magpapaalam na. Sa season 3 kasi nito, seniors na po ang characters sa sina Rachel, Finn, Kin at Puck at nakatakda po silang graduate ng high school. At dahil dito, mag-iwan sila ng open slots for the Glee Club. Kaya naman, the search is on for the next Glee Club members. Samantala, mananatili naman sa series ni Matthew Morrison at Jane Lynch bilang teachers sa McKinley High. Lady Gaga umeksena na naman ng makihalubilo sa kanyang fans sa Japan. From head to toe, green all over kasi ang outfit ng popstar. Maging ang kanyang buhok kulay berde rin. Pero paraan daw niya ito para iparating ang kanyang advocacy para sa kalikasan.
bumisita sa Japan na international singer para sa isang charity event para sa mga biktima ng lindol at tsunami. Isinabay na rin niya ang pagpapromote ng latest album niyang Born This Way. Matagal-tagal nang makakasama ng kanyang Japanese fan si Lady Gaga, who will be staying there until July 1. May mga ihirit pa akong showbiz updates later, so dyan muna kayo. Maraming salamat. Ang latest sa traffic, ihatid naman sa atin ni Love Anyover. Love! Maraming salamat, Igan. Mga kapuso, ito naman po ang kakalsadahan at daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin na po muna natin itong kahabaan po ng Quezon Avenue na ito po yung normal na talagang nangyayari pag rush hour dito sa area. Yung pong kaliwang bahagi patungo po ng Quiapo area ay napakahaba na po ng pila at napakabigat na ng daloy ng trapiko. Pero yung kanang bahaging lane naman patungo ng EDSA, maayos naman at mas tuloy-tuloy po at napakaluwag. Ang Araneta Avenue medyo nasisilip natin. Yung kanang bahagi ho patungo ng Santa Mesa area, may pagpila rin pong nararanasan ng ating mga motorista at yung mga patungo naman po ng Caloocan area ay mas tuloy-tuloy. Via GMA Traffic System, masisilip po natin ang EDSA Ortigas, mga kapuso. May maayos pa naman pong daloy ng trapiko itong medyo ibabang bahaging flyover. Yan ho ay patungo ng Makati area at yung maakyat naman ho patungo sa Pasig. Yung pong mas mataas na flyover, mga kapuso, Ortigas flyover ay mas tuloy-tuloy din. Yung kanang bahagi naman patungo ng EDSA Cubao, wala rin hong kaproblema. Sa ibabang bahagi naman po niya na yung EDSA Kamuning na may mahabang pila na po sa kanang bahaging lane, yan ho ay patungo ng Makati and South area, pati po yung ground level apektado na rin. Ang kaliwa patungo ng Monumento at Norte ay tuloy-tuloy lamang. Sa may North Luzon Expressway, makikita ho natin ngayon ang magkabilang lane. Ang kaliwa ho ay patungo ng Blumentritt or maakyat din ho yan ng EDSA at ang kanan na may patungo ng Norte, pareho pa naman hong maayos at maganda ang daloy ng trapiko. May coding ho tayo ngayong araw, mga plakang nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada. Love and you bears. Malaman dyan na Nebro. Flying balik sa iyo, Igan. Salamat. At ang hirit namin mamaya, isang teenager patay matapos barilin sa Batasan Hills, Quezon City. Hinihinalang miyembro ng Bukas Kotse Gang sa Batangas, patay din sa pamamaril. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.